Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Mga kaibigan, ang topic natin sa araw na ito ay talagang marami na naman ang makaka-relate. Siyempre kasama natin ang Head Chaplain ng Adventist Medical Center Manila, si Pastor Jay Fajardo. Magandang umaga, Miss Lady, at magandang umaga sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Ayan, nababasa nyo naman po na ang topic natin ngayon, Facing Life's Challenges with Confidence. Kasi minsan nga naman, hindi mo maiwasan ang daming problemang dumarating, wala kang confidence na yun ay harapin, parang doon ka lulubog. Tama yan, Miss Lady, kasi alam niyo po, sa dami ng ating mga kinakaharap ngayon, ang daming concerns na gusto nating i-address. Yes. Minsan kapag may lumutang ng mga sitwasyon o problema na nakikita natin parang hindi tayo prepared. Tama. At parang wala na, hindi na natin alam ang gagawin. So, ang ating pong pag-uusap ngayong umagang ito ay kung paano natin haharapin ang mga hamon ng buhay ng may kumpiyansa, Miss Tama Lady. yan. Kaya mga kaibigan, para sa lahat ng tingin nyo ay makikinabang sa ating pag-uusapan, i-share nyo na po itong ating live stream program. At bago nga tayo magpatuloy, Pastor, mananalangin muna ako saglit. Panginoon, marami pong salamat na muli pa papagkalooban mo kami ng mensahe na makakatulong sa aming pamumuhay. Patnubayan niyo po ang aming gagawin at lalo pa ang mga tagapakinig nasaan man sila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Simulan na po natin ito dahil Sige, ako'y Miss Lady. excited na rin eh. Okay, Miss Lady. Sige po, mga kaibigan. Atin na po itong pag-usapan. Meron po akong isang quote dito na sinasabi sa atin, life is not perfect despite its beauty. Maganda naman ang buhay. Exciting, maraming flavor, masaya. Pero hindi perfect. Hindi siya perfect. And no matter how intentional and how good we approach life, there would always be challenges that we are to face along the way. Totoo yan, Yun ang Pastor. reality, Miss Parang Lady. meron bang tao na libre sa problema? Parang wala siguro Wala marahil. At baka wala tayo sa earth. O kaya, Pastor, parang iniisip ko, yung iba, sasabihin na, buti pa sila, wala silang problema. Yung tao pala na yun, hindi lang halata, meron ding, ay naku, ang dami kong problema. Magaling lang magdala, Miss Lady. Okay. So, ito po ang reality. Lahat tayo may mga kinakaharap na sitwasyon at kahit anong galing natin, there will always be situations that will challenge us. Totoo yan. Alright. Miss Lady, alam nyo, ang ganda nitong aking isang ipipresent sa kanila. I-share ko sa kanila, merong sinasabi, it's from lifehack.org. Okay. 6 challenges you and I must overcome to become a better person. Ito po, nasa screen natin. Loss, failure, setbacks, establishing your own moral compass, mastering your mind, and overcoming your story. Ito, Miss Lady, yung magandang mapag-usapan natin bago ang lahat eh. Oo nga, Pastor, kasi itong mga pinakita mo na to, tingin ko lahat ng tao pagdadaanan nito eh. Exactly. Imposibleng hindi ka dumating sa panahon ng iyong buhay na ikaw ay mawawalan. That's right. Mawawalan that's ka right. ng kung ano man, ng gamit man yan o tao man Aha. yan. So yung loss meron That's right. talaga. So, Ano pa nga, lahat failure. dadaan dyan. Loss, yung mga loss of opportunity. Yes. Loss of a loved one. Of a loved one. Any kind of loss. Pwedeng oportunidad, pwedeng tao, Yes. pwedeng relasyon. Totoo yan. So, maraming pwede tayong pagdaanan. And that's just one, Miss Lady. Yung pangalawa, failure. Naku, parang no? Wala talagang makakaligtas dito na lahat ng Aha. tao at some point in his or her life makakaranas talaga na ako ay nag-fail. That's right. No? At nasa sa atin na lang kung paano yung titingnan. Kaya nga sabi niyo, Pastor, dapat overcome. Aha. Yung failure, anytime na hindi natin na-reach yung ating na-set na goals, then we may say we failed. Yes. We missed. Yes. We did not make it. Ngayon, lahat tayo may mga ganito. Iba't ibang antas, iba't ibang kaparaanan. That's right. Sabi nga nila, Pastor, kung hindi ka daw nga nag-fail, hindi ka nag-try. Iyon. Oh, so, At maraming magagaling na tao, Miss Lady. Marami silang attempts. oo. At maraming failures. Pero at the end, they succeeded. So ito po, depende sa atin kung saan tayo mapapalagay
sa karanasan na may loss, may failure, at yung isa pa, setbacks. Ang ibig sabihin nito, kahit anong preparations ang gawin mo, may mga bagay sa buhay na hindi natin nakikita. Parang talagang hindi mo nagawa ng paraan, ano? That's right. So, ibig sabihin, para halimbawa yung mga magpapakasal ngayon, marami ka na namang i-coordinate na kasal. Oo nga, Pastor. Yung talagang Oo. pinlano, mga kaibigan. Oo. Ang daming pagpaplanong ginawa. Tapos, wala kang magawa. May mga sitwasyon na Talagang, bumangon mhm. na nung nandun na, nasurpresa ka. Oo Mga nga. setbacks. Mga dumarating na hindi inaasahan. Yes. Okay. Yung isa pa, ito seryoso, yung pag-establish ng sarili nating moral compass. Oo nga, no? Ito ba, Pastor, yung mula pagkabata parang I'm finding me. Yan ba yun? Kasama na rin yun. Mm. At ang isa pa rito, alam mo yung ideals mo, alam mo yung gusto mo, alam mo kung ano yung nararapat, pero yung nagagawa mo, hindi exactly yung gusto mo at alam mong tama. Kasi maraming influences sa kapaligiran mo. Sometimes, you may sacrifice even your own values. Mhm. Kaya yung iyong moral compass, hindi mo ma-stick. So, ito yung pagsiset na kaya mong panindigan ang sarili mong desisyon. That's right. That's according sa sarili mong prinsipyo. Aha. Okay. Pero naapektuhan tayo Mhm. ng mga nasa paligid natin o ng sitwasyon natin. Yung panglima, yung mastering your mind. Alam nyo ba yung Mahirap ito, ano? hindi natin nakokontrol ang ating sarili? Mhm. Kasi nagiging inconsistent din tayong mga tao. And as humans, we have our own individual inconsistencies. May kanya-kanya po tayong mga inconsistencies na nararanasan. At times, you are very good in this area, in one aspect, pero dumarating sa punto, Miss Lady, na sa ilang mga bagay, nagiging inconsistent tayo. So, we really have not mastered our minds, how we operate as we desire. Yon. Minsan nga na mamanipulate pa tayo ng ibang tao. Totoo yan, Pastor. Oh, di ba? Kapag talagang wala kang sarili mong kaisipan, yung sinasabi nila na may sarili kang reasoning, may sarili kang, kumbaga alam mo kung bakit mo ginagawa yung mga bagay. Hindi lang dahil, uy, gaya lang ako, total sinundan ko na lang sila. Oh, ganun. Or napapagaya-gaya na lang tayo, hindi natin napangahawakan yung ating lubhang pinapahalagahan na values or prinsipyo. At yung Miss Lady, yung panghuli, yung overcoming our story. Kasi yung story nating mga tao ay kung paano ang nangyayari sa buhay natin. Minsan, may mga tao na natatrap doon sa kasaysayan ng buhay nila, doon sa pagkabata. Totoo yan. Kasi maraming nangyari, posible. Maraming nangyari. No? Maraming nangyari sa buhay natin na kumbaga pakiramdam natin, yun na tayo. That's Tapos right. hanggang pagtanda natin, ako, pwedeng ikinakahiya mo na ang iyong sarili, pwedeng natitingnan mo ang iyong sarili na parang hindi ko kayang humarap. Yun. Oo, mga So, ganyan. yung ating story, meaning kung ano man ang nangyari sa nakaraan, minsan siya yung nagdidikta kung anong nagiging tayo na maraming pagkakataon, hindi naman dapat diktahan ng hindi magandang nangyari ang buhay natin. Maganda ito, Yun. Pastor. Ito ay mga pag-uusapan natin maya-maya pa. No? Huwag kayong mawawala. Kung meron kayong katanungan, i-comment lang po sa ating Facebook Live at makikita namin yan ni Pastor Jay. Mga kaibigan, huwag kalimutan i-share at magpatuloy po tayo. Sige, Miss Lady. So, makikita natin para sa ating mga kasamang mga kaibigan na nanunood sa araw na ito, alinman sa anim na ito, pwedeng merong pinagdaraanan ang sino man sa atin. Ang magiging kaibahan na lang, Miss Lady, ay kung paano natin hinaharap nga Tama. ang mga challenge ng buhay. Kaya ang title natin, Facing Life's Challenges with Confidence. Yes, ang ganda, no? Yon. So, how do we deal with losses? Sabi nila, di wag na lang pong pansinin. Ay, parang hindi naman pwede yan. Hindi naman. Kasi tinatabunan mo lang. That's right. Wag na lang pong pansinin. Hindi naman pwedeng ganun lang. Kasi kinakailangan, Miss Lady, i-acknowledge natin ang nangyayari sa buhay natin. At kung kailangang ipagluksa ang kawalan ng anumang bagay sa buhay, then we need to grieve.
Kasi yan ang mag-grieve, yun ang antidote sa ating grief. Yun, no? Para makarecover tayo, kinakailangan ipagluksa natin ang kawalan hanggang marating natin yung point na natanggap na natin, it's gone, it's lost, it's a missed opportunity, and therefore, ano pang gagawin ko kundi tanggapin? Pastor, meron po ba tayong mga examples galing sa scripture na kung saan naranasan din nila ito at paano sila bumangon? Marami po tayong mga samples. Halimbawa, kukuha tayo ng sample. Feeling niya lost, there were losses. For instance, itong ating kaibigan na si Elijah. Okay. From the Bible. Of course, the story says na ang iniisip niya, wala nang ibang natitirang faithful sa Diyos. Ang iniisip niya, siya na lang ang natitirang nagtatapat sa Diyos. And he was being persecuted by the present king, the King Ahab, and the wicked queen, Jezebel. And so with that, yung kaisipan niya na siya na lang ang natitirang faithful at lahat ng prophets at mga servants ng Panginoon, pinatay na. Alam niyo yung nangyari sa kanya with that thinking of lost, gusto na rin niyang mamatay. Na-depression. Na-depress. So Elijah was one of the very good example of depression. At ito yung nagpapakita na kahit tayo ay naniniwala sa Kanya, sa may kapal, yung feelings mo bilang tao nandyan. Nananatili. Yung humanity, kumbaga, right. no? So, hindi tayo yung iisipin natin, ligtas na ako sa mga problema, once na maniwala ako, hindi pala, Pastor. Hindi. Ano? So, yung pong ating take, kung paano natin tinatanggap o hinaharap ang mga sitwasyon ng buhay, ay bahagi ng pagiging tao. Yes. At hindi po natin yan tinatabunan. So, ang magiging question na lang dito, mga minamahal naming mga kaibigan ay, papaano ba tayo? In general, how do we take life situations when we have losses? Ayan na. Yan. Sige, Pastor. So, losses, failure, setbacks, kapag ka tayo, nasesway na tayo, ang ating pananaw at prinsipyo na dadala na ng ibang tao, nagiging inconsistent na tayo, at ito yung matindi, nahahabag na tayo sa sarili natin, hindi na natin matanggap yung ating story, hindi na positive ang outlook natin, nadi-discourage na tayo completely. Ayun. Yun ang nangyayari, Miss Lady. Okay, so mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating usapan, huwag kalimutan, I will be checking yung comment section para sa inyong mga katanungan. Tuloy-tuloy tayo, Pastor. Sige. At sa umagang ito, nais ko sanang dalhin sila sa ilang mga refleksyon mula sa Bible na magpapakita kung paano ang ilan sa mga dakilang tao kahit sa Biblia ay humarap sa buhay ng may patnubay ng Diyos. Okay. And with that, I'd like to present to you Moses and his encounter with God through a burning bush. Kapag sa inyo po na may mga hawak na Bible sa inyong tahanan o sa inyong opisina, you can just look at Exodus chapter 3 Okay. and they can, you can read it and see for yourselves how Exodus. Moses encountered God through a burning bush. Na-intriga si Moses, Miss Lady, kasi nung makita niya yung bush na nasusunog, hindi naman natutupok. I mean, Parang may apoy siya, pero There's yung flame. bush nandun pa rin. hindi nasusunog. Sa paglalarawan ng banal na kasulatan, kung nabasa ninyo na yan or while you are following perhaps, it says that it took Moses' attention. Nakuha ang attention ni Moses, kung kaya nga, he decided to come closer. Kasi nakuha ang attention niya. Pagkatapos nung lumapit siya, para tingnan, may narinig siya tinig. At ang sabi ng tinig, It is. take off your sandals, Moses. You are in a holy place. These are, kumbaga, declarations wherein God is simply saying, you are before the presence of the Holy God. Moses, as an acknowledgement of my holiness, take off your sandals. Ganun ang nangyari, Miss Lady. And the conversation went on. And that encounter led Moses in acknowledging the God who commissioned him to do something which is beyond his imagination. Yes. He can do. Haharapin niya ang challenge ng buhay. May ibinigay ang Diyos na mission sa kanya na hindi biro, but God was determined
to have him as the instrument, Miss Lady. Pastor, pwede ba nating i-share sa ating mga kaibigan, ano ba itong pagkatao ni Moses? Daanan po natin ito Sige. para mas maintindihan natin. Alright. So si Moses po ay isang anak ng isa sa mga Hebreo Okay. sa Old Testament. Subalit dumating yung time sa panahon niya na yung mga Hebrews ay dumarami ang population. So ang mga bata na isinilang ay nagkaroon ng decree na ipapapatay at kasama si Moses doon. Sanggol pa siya doon. Sanggol. Ang naisip ng kanyang mga magulang, sila kasi noon ay under Egypt, Egyptian rule. Ang naisip ng magulang ay, alam niyo yung sa mga Bible stories, ilagay siya sa isang kinatawan ng tubig. Ilog. Ilog man yan, yeah. At inilagay niya sa isang parang basket Okay. to let the child float inside the basket para hindi siya makita. To make the long story short, nakita siya ng anak ng hari, Yes. ng kumbaga ng Pharaoh. At nung makita, tinrato siyang kanya. Inampon sa palasyo ng Pharaoh. Though ang nagpalaki sa kanya at the early stage, yung kanyang nanay, parang naging nani siya. Nagkunyari na parang siya ay kasambahay. Ganon. Pero kung tutuusin, siya naman talaga ang nanay. Yes. So the child got a protection because of the daughter or the princess na ang nag-alaga at nagpalaki yung kanyang sariling nanay. Ang ganda ng story ni The Moses. beauty here is nabigyan niya si Moses ng wisik ng pagkaunawa at pagkatakot sa Diyos. Moving forward, Yes. si Moses ay na-train in the finest university of Egypt. Pero dumating siya sa punto na hindi niya na kayang sikmurain yung paghihirap ng mga fellow Israelites niya. Pinarurusahan, kalupitan. So, nung makita niyang ganon, nakapatay siya ng isa sa mga Egyptian soldiers. As a consequence, tumakas siya, tumakbo siya, at iniwan niya ang buhay ng malapalasyo Yes. at marangya na pagiging adopted child ng kahariang ito. Again, moving forward, to make the long story short, kasama sa kanyang pagpapastol, diyan na na-encounter sa kabundukan ang ating Panginoon through a bush which has flames but was never consumed. Ayun. Dito nagpakilala sa kanya ang Panginoon at nagsabi, Moses, I have a mission for you. You are to deliver my people from slavery. And we see, maraming encounter dito, Miss Lady, wala siyang kumpiyansa. Ayan na nga ba? Ito na ang pag-usapan sinasabi, natin. Yan na yung ating meat ng topic sa araw na ito. Pero alam natin mga kaibigan na pwede tayong makarelate na sa buhay natin, hindi pala tayo aabot sa ganitong edad kung hindi rin kinaloob ng Panginoon na tayo ay mabuhay pa. That's right. So sa panahon, yun pa lang, yung point pa lang na yun, ibig sabihin, special ka na eh. No? For Moses, it was something we can address as miraculous. Yes. Kasi nabuhay siya, hindi siya kasama sa mga napatay na bata. Tama. At para sa ating mga tao, Miss Lady, kagaya ng nabanggit mo, ang daming mga magulang gustong magkaanak, hindi magkaroon ng anak. Yes. Pero tayong mga taong nandito ngayon, buhay na buhay, that already is something na pag-isipan natin. Miracle din talaga, Miracle Pastor? yan. Pero ituloy na po natin Sige. yung tungkol kay Moses. Alright. Mapapansin po natin, ito, lessons sa encounter niya sa Diyos. May pagdududa si Moses sa kanyang sarili at sa kanyang capability. Which means, ang sabi ni Moses, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Walang kumpiyansa, no, Wala. Pastor? Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Hindi ko kaya itong pinagagawa mo, Panginoon. At saka, ang isa pa, hindi ako magaling magsalita eh. Panginoon, I don't have what it takes to be the man you are looking for. Parang ganun Parang sinasabi niya. Pastor, ang dami niyang reason, ano? Ang Yes. dami niyang excuses. At makaka-relate tayo dyan, mga Yes. kaibigan. Kapag may dumarating sa ating isang malaking bagay, mafe-feel natin, hindi ko kaya ito. Wala akong kapasidad para ito ay harapin. Paano ko ba ito? Panginoon, bakit mo ibinigay ito? Ako lang ito, hindi ko to kaya. Hindi naman ako Superman. Hindi naman kailangan maging Superman tayo, Miss Lady. But the point is, if you read that chapter, in chapter 4,
sa lahat ng kanyang questions at pagdududa sa kanyang sarili at sa kanyang capability, lahat ang Diyos may sagot dyan. Ang galing. So kayo na po ang bahala. Magbasa niyan kasi we cannot spend much time in here. Yes. But the Lord had His response to all of these questions of, of Moses. Lahat may sagot ang Panginoon. At yung huli niyang ang protesta sa pinagagawa ng Diyos, ang sabi niya, Lord, please send anyone else. Lord, pwede ba? Wag talaga ako. Panginoon, baka naman magbago pa yung isip mo. Oo. Ibigay mo na lang to sa iba. So parang sasabihin natin, Panginoon, ba't mo pinahintulutang magkaroon ako ng ganitong sitwasyon sa buhay? Pwede ba? Resign na ako? Hindi ko na kaya? Pwede ba? Ayaw ko na? But the Lord, in the case of Moses, always had an answer. And I believe the Lord will always provide answers to our doubts in ourselves and in our capabilities. Yan ang nakikita natin. Eto pa ang maganda rito, Miss Lady. So we will skip this parts, pero nagpakilala ang Panginoon. Sabi niya, sabihin mo pag may nagtanong kung sinong nagpadala sa'yo, I am who I am. Kumbaga, representative lang Yes. ikaw. So, hindi mo kailangan na maging very confident sa sarili mo lang dahil meron kang kasama. That's right. Oo. Ang nire-represent mo, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. I am who I am. I am before the world ever existed. Yes. I am the Creator. I am eternal. I am. Ang sinasabi niya, bakit ba masyado kang mapag-alala? Oo nga. Ano bang iniisip mo? Parang hindi mo naman ako kasama. Eh ako naman ang magpo-provide ng solusyon sa problema. And I think as human beings, that should be the mindset of all of us. So let's move forward. Ito po naman yung assurance of God's comforting and saving presence Okay. as shown to Moses. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, I will be with you. Wow. Exodus 3:12. At ito pa, Moses, yung staff na hawak-hawak mo, that will be a very representation of my presence in your life. Kaya that staff of Moses, after that encounter, was called the staff of God. Wow. Kaya in his hand, Moses carried the staff of God. Wherever Moses carried that staff, he was actually bringing God with him. Or God was with him. Siguro sa atin, Pastor, tinatry kong i-relate sa buhay natin eh. Aha. Meron din siguro sa atin, mga kaibigan, na parang yun yung pinakang marker na kasama natin ng Panginoon. Pwedeng mga stories in the past, Aha. pwedeng mga miracle na nangyari sa buhay ninyo, na yun yung pwede natin panghawakan, na talagang nandyan siya. That's No? right. Kumbaga may story tayo. Yes. At yung magaganda nangyari, na nanagumpay tayo, pwede na nating panghawakan. That in whatever situation we have currently and even in the coming days, kaya nating harapin with confidence. Ang tawag ko dyan, Pastor, faith markers. That's right. Kasi That's parang, nice. oo, kasi kumbaga pag naghihina ka na, nawawalan ka na nga ng kumpiyansa, pwede mong lingunin yung mga nangyari, tapos sasabihin mo, nalampasan ko naman yon sa tulong ng Panginoon. So, nagkakaroon ka ng confidence na Kumbaga harapin yung ngayon. meron kang paghuhugutan ng Yes. lakas. Oo. Ang isang pwedeng paghugutan natin ng lakas, yung karanasan natin na tayo na nagumpay Yes po. sa seemingly difficult and impossible situation. At kung kaya nga, Miss Lady, if I am to share the concluding thoughts, ang sabi nga natin dito, sa kanila na kumikilala, sa kanilang tunay na identity sa Panginoon, at merong authentic na relasyon sa Kanya, ang pagtatagumpay po ay sigurado para sa atin. Dahil nananatili ang ating Diyos Wow. na kasama natin. Hindi siya nawawala sa buhay natin, at ang direksyon ng buhay natin kapag kakasama natin siya, nasa upward direction. Ibig sabihin may pag-unlad, may pag-asa. At ang sabi nga, victory over life's challenges is certain as we continue to place our trust and confidence in the Lord. Wow. Yon. Maraming salamat, Pastor. Ito yung isang napakagandang paalala na hindi tayo humaharap sa mga problema na tayo lang. That's right. Lagi tayong may nasasandalan. Yan ang gusto nating iparating sa ating mga taga-subaybay, Miss Yes. Lady. Marami tayong pwedeng matutunang skills. Kaya nating ma-develop yung confidence deep within. But more than what we can develop, more than the gifts God will give us, is the gift of God's presence Yes. and the assurance that He is with us. Amen. I think yun yung sana hindi ma-miss ng kahit sino sa atin. Yun lang. Maraming salamat, Pastor Jay. Kaya nga po,
itong ating pinag-uusapan, isa ito sa mga pillars nitong bagong programa na ating nilaunch. Yung Lifestyle is Medicine Intervention Program, meron diyang yung why, no? Your faith. Your faith is part of your growth and your lifestyle, no? At para sa iba pang impormasyon, ipakita ko lang po itong teaser na ito. Panoorin niyo po. Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine. At yan nga po ang Lifestyle is Medicine Intervention Program na magsisimula na ngayong March 16, mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay interesadong mag-join, pwede po kayong kumontak lang sa aming mga numero para maturuan po namin kayo paano mag-register. Ano po, yan ay napakaganda dahil lahat ng aspeto ng iyong kalusugan ay talagang matatouch. Physical, emotional, social, mental, spiritual, kasama po dyan. Ano? At yun nga, itong ating napag-usapan, napaka-importante nung your faith, yung belief mo, yung mindset mo, kung paano mo haharapin itong mga problema. Ano, Pastor? With confidence. Yes. Ayan. Bago tayo bumalik sa atin pong remarks ni Pastor, salamat kay Ma'am Marilyn Macasadja, Sir Isidro Gadon, Ma'am Amelia Garcia, Ma'am Marilea Rinen, and isang napakagandang comment from Dr. Jun Magat. Hello to my classmate and good friend Pastor Jay, watching from Laguna. Wow. Hi, Doc. Hi, Doc June. Ayan. So, Pastor Jay, sa panghuli, ano pong masasabi niyo sa ating mga taga-subaybay? Ang masasabi po natin, mga minamahal na mga kaibigan, it's great that we see good reasons why we are to continue, facing life situation with confidence. Yes. But it's another story if we acknowledge that God is with us and is never absent in our lives. Amen. Kaya nga ang sabi sa atin dito, citing from Romans, the book of Romans, if God is with us, Wow. who can be against us? Amazing. Yun. Amazing. Mga kaibigan, hopefully napakarami po ninyong napulot na magbibigay sa inyo ng confidence sa kung ano man po ang hinaharap ninyo sa buhay na ito. Pastor, pwede niyo po ba kaming Sige ipanalangin? po, let us pray. Mapagmahal naming Diyos, nais naming pasalamatan ka. Ikaw na siyang dahilan ng aming patuloy na pamumuhay ng may pag-asa. Ikaw na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. At nawa, O Diyos, ang lahat nawa ng mga kaibigan namin na nararating ng pag-aaral na ito ay manatiling inspired at maglagak ng kanilang pagtitiwala na anuman ang hamon ng buhay, ikaw ay palaging kasama nila. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your grace and mercies. Thank you for listening to us. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Thank Jay. you, Miss Lady. Thank you. Ako po ay looking forward sa mga sunod pa nating pag-uusapan. Yeah, my pleasure. Ayan mga kaibigan, hanggang sa susunod po na mga programa dito sa ating Facebook Live. Huwag kalimutan na i-share po itong ating mga topics para marami ang mag-benefit. So, yun lamang po. Stay healthy, stay safe wherever you are, and don't forget that your lifestyle is medicine.